I'm sure mag-agree kayo sa akin na sa panahon natin ngayon, napakaraming distractions ang umaagaw ng panahon natin, ng pansin natin. Halimbawa po, ano ang madalas kumuha ng attention mo? Ano yung lagi mong tinitingnan? Ano yung lagi mong hawak? Hindi ba cellphone? Marami mainit ang ulo, hindi mo makausap na matino kapag walang load ang cellphone. Marami nga kahit walang makain, basta may pang-load, masaya na. Bakit kaya? Kasi nasa cellphone ang Facebook, ang TikTok, ang X, video games, movies, influencers o vloggers, balita, camera, at marami pa pong iba. At sa totoo lang, kung hindi ka mag-iingat, mauubos ang maghapon mo na wala kang nagagawa. Napabayaan mo na ang trabaho mo o ang pag-aaral mo. Hindi ka na nakakapag-pray, nakakapagbasa ng Bible at marami pang iba. Ang malaking labanan sa discipleship ngayon ay hindi persecution o pag-uusig. Ito'y distraction o pagkaabala. Yes, marami pong Christians ang mabubuting tao. Busy, active, ngunit spiritually ay payat, malnourished. Sumusunod tayo kay Jesus, ngunit sa isang iglap lang, naaagaw ang attention natin. Tandaan po natin itong mabuti. Ang divided heart ay nagdudulot ng mababaw o malabnaw na pananampalataya. Sa atin pong magulong mundo, maliwanag ang sinasabi ng Psalm 27, isang bagay lang. Hindi po marami, isa lang. Nang isulat po ito ni King David, bagamat siya po ay napapaligiran ng mga kaaway, kaguluhan at responsibilities, isa lang po ang naging prayer at desire niya. Ang Psalm 27 po ay hindi sinulat sa isang seminaryo, kundi sa isang battlefield. Ito po ang dahilan kung bakit kailangan natin itong bigyan ng pansin sa oras na ito. Ang pamagat po ng pag-uusapan natin ngayon ay Focused Discipleship. Sige, basahin po natin ang ating text mula po sa Book of Psalm 27:4. One thing I ask from the Lord, this only do I seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze on the beauty of the Lord and to seek Him in His temple. Ang Psalm 27 po ay sinulat ni David sa panahong matindi ang kaguluhan at banta sa kanyang buhay. Bagamat malalim at malago na po si David sa kanyang pananampalataya, umarit pa rin po siya sa mga matitinding pagsubok at problema. Dito po alam po ay may tinuturo na sa atin ng Diyos na siya ang magbibigay sa atin ng comfort sa gitna po ng ating mga pagsubok. Sa verse 4, hindi po humingi si David ng kaligtasan, blessing o tagumpay. Ang hiningi niya ay ang presence ng Diyos. Ipinapakita po ng Psalm 27 ang isang malalim na katotohanan. Ang Diyos mismo ang gantimpala ng ating pananampalataya. Hindi po blessings, hindi po breakthroughs, sigad lang, wala na pong iba. Now let's go to point number 1, the priority of one thing. Balikan po natin ang ating text, Psalm 27:4, yung first part. One thing I ask from the Lord, this only do I seek. Isa lang po ang desire ni David. Hindi po kayamanan, hindi po kapangyarihan, hindi kasikatan, iisa lang. At hindi po ito isang casual na prayer. Ito po ay isang focused prayer. Pero alam nyo ang malungkot na katotohanan? Madalas, idinadagdag o isinisingit na lang po natin si Jesus sa ating pong buhay, sa halip na siya ang dapat maging center ng ating pong buhay. Ang discipleship po ay hindi si Jesus at iba pa. No. Sa discipleship po, si Jesus ang una, si Jesus ang sentro, si Jesus ang supreme o pinakamataas. Imaginin mo for example ang isang compass. Saan ka man pumunta? Saan ito nakaturo? Lagi itong nakaturo sa north. Ngayon, maaring marami kang interest, marami kang responsibilities, marami kang ginagawa, marami kang pinagkakaabalahan. Dapat, tulad ng isang compass at tulad po ni David, meron ka lang iisang north. Sino yun? Si Jesus. Dahil kapag nawala si Jesus, tsak na maliligaw ka. Kapatid kaibigan, kapag ang Diyos ang ating deepest satisfaction, ang pagsunod ay hindi nagiging tungkulin. Ang pagsunod ay nagiging kagalakan para sa atin. Point number 2, the passion to dwell with God. Psalm 27:4b, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life. Hindi maaaring tumira ng literal si David sa tabernacle dahil isa po itong sacred place for worship at tirahan po ito ng presence ng Diyos. Hindi ito isang karaniwang tirahan para sa mga tao. Tanging mga pari o saserdote lamang po ang pinapayagang pumasok sa mga particular na bahagi ng tabernacle at para lamang ito sa pagganap ng mga reliyosong tungkulin.
Hindi po ito tungkol sa geography, tungkol po ito sa relationship. Hindi panandalian at paminsan-minsang pagbisita lang ng Diyos ang gusto ni David. Ang gusto niya ay palagi ang pananahanan. Doon naman po sa Psalm chapter 84 verses 1 and 2, it is written, "How lovely is your dwelling place, O Lord of heaven's armies. I long, yes, I faint with longing to enter the courts of the Lord. With my whole being, body and soul, I will shout joyfully to the living God." Ang Psalm 84 po ay sinulat ng Sons of Korah, mga worship leaders na nakakaunawa po ng presence ng Diyos. Bilang mga disciples po ng ating Panginoong Yesus, dapat po nating iwasan ang pagiging Sunday-only Christians dahil ang tunay po na pananampalataya ay isang pang-araw-araw na pamumuhay. Hindi dalaw ang gusto ng Diyos, ang gusto po niya ay pusong nananahanan. Point number 3, the purpose of beholding His beauty. Psalm 27:4c, to gaze on the beauty of the Lord and to seek Him in His temple. You see, attracted po si David sa kung sino ang Diyos, hindi lang sa kung ano ang ginawa o ginagawa ng Diyos. Basahin po natin na nakasulat sa 2 Corinthians chapter 3 verse 18. So all of us who have had that veil removed can see and reflect the glory of the Lord. And the Lord, who is the Spirit, makes us more and more like Him as we are changed into His glorious image. Alam mo ba na nagiging katulad mo ang iyong pinagmamasdan? Inuhubog po tayo ng mundo dahil sa walang tigil na pagharap sa mga bagay-bagay. Inuhubog tayo ng Bible sa pamamagitan naman po ng holy meditation. Ang isang bata ay unti-unting nagiging katulad ng kanyang magulang sa pagsasalita, sa paglalakad at pagkilos, hindi dahil sa itinuturo ito sa kanya, kundi dahil sa nagagaya niya ang mga ito sa kanyang magulang. Dahil lagi silang magkasama. Para siyang tatay niyang maglakad. Para siyang nanay niya kung magmura. Yan po ang nasasabi ng mga kaibigan ng mga magulang patungkol sa lumalaking bata. Gayun din naman, ang isang disciple ni Jesus ay nagiging katulad niya dahil sa kanyang pananatili sa presence ng Diyos. Point number 4, the fulfillment of His desire in Jesus Christ. Si David po ay nanabik sa presence ng Diyos. Doon po sa John chapter 1 verse 14a nakasulat po, "So the Word became human and made His home among us. He was full of unfailing love and faithfulness." Tayo po ay nilikha upang manahan sa Diyos. Ngunit tayo ay napahiwalay sa Kanya dahil sa kasalanan. Ang puso natin ay nahati, na-distract at naging disobedient. Si Jesus Christ po ay nabuhay perfectly. Ang puso niya ay hindi divided. Ang pagsunod at katapatan niya ay hindi po nagbago. Ipinako siya sa cross. Bitbit ang ating mga kasalanan. Siya po'y namatay, inilibing, ngunit muling nabuhay. Dapat tayong naparusahan, ngunit siya ang naging substitute para sa atin upang makapanahan po tayo sa Diyos. Ngayon, tanungin mo ang iyong sarili. Ano ang umaagaw ng aking attention at affection para sa Panginoon? Ano ang humuhubog sa aking isip ng higit sa salita ng Diyos? Ano ang kailangan kong baguhin para maging buhay at totoo ang Psalm 24 sa akin? Now, here are some practical steps. Una po, reclaim your daily quiet time with God. Ikalawa po, fast from digital noise regularly. Ikatlo, recenter your life around worship, the word, and prayer. And ang apat, choose presence over productivity. Kaibigan, maaaring busy ka, successful at hinahangaan. Ngunit ang feeling mo, empty ka pa rin. Ang kaluluwa mo ay nilikha at galing sa Diyos. So, sa sandali pong ito, iniimbitahan ka ni Jesus, "Come to me, and I will give you rest." Magsisikat tumalikod sa iyong kasalanan. Manampalataya ka kay Jesus, tanggapin mo ang iyong kapatawaran, buhay na walang hanggan, at walang hanggang pag-asa. Kapatid kaibigan, nawa may natutunan po tayo sa ating pinag-aralan ngayon, and let's all be focused disciples ng ating Panginoon. Maraming salamat po sa pakikinig nyo. Glory to God, and God bless us all, always. Amen.